Showbiz fanatics Alden Richards and Miss Catherine Bernardo. Bakit nga ba kino-call out ni Attorney Rowena Guanzon ang lahat ng yan? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ang updates po natin with Alden Richards kung saan this coming August 9, 2024 ay lilipad po papunta ng California City National Grove of in California, kung saan magkakaroon po ng Sparkle USA Tour ang ilan sa mga Sparkle artists, si Alden Richards, si Miss Ay de las Alas, si Bubay, maging si Julian San Jose at yung kanyang boyfriend, and of course si Yorme. Binigyan din ng parangal ang ilan sa mga negosyo nga ni Mr. Alden Richards at ng kanyang kapatid na si Raisa Polkerson ng yung kanila pong Mac Cafe sa Binyan Highway, dahil talaga namang ito po yung ilan sa mga negosyo po ni Alden Richards na ang nagmamanage, yung kanyang daddy at ang kanyang kapatid. Marami na po itong branches at isa sa mga binigyan ng award ay ang kanyang Binyan Highway branch. Pero ito na nga pag-usapan natin dahil nahi-headline ngayon itong si Miss Rowena Guanzon, Attorney Rowena Guanzon, call out Alden Richards dahil po for a certain issue na hanggang sa ngayon pinag-uusapan pa din. Hindi ko alam bakit di sila makamove on dito po sa issue na ito, pero headline po kasi to Sabi dyan, nagsalita itong si Attorney Rowena Guanzon. Kilala niyo naman po siguro to na isa rin sa mga followers po ito ni Kakampink, ni dating Vice President Leni Robredo. So dahil po dito ay isa sa mga naisulat nga noong May 31st, 2024, kani-kanina lamang, ay napag-usapan nga that seemingly clueless about the identity of the male MC who hosted the recently concluded Miss Universe Philippines PST lawyer Attorney Rowena Guanzon made a rant on Twitter or X, formerly Twitter, kasi nagsalita nga po siya, gumawa po siya ng isang bagay na pag-uusapan sa Twitter at ang ginamit niya po is si Alden Richards. Sino ba yung male MC, sabi niya, sa Miss Universe Philippines na sigaw ng sigaw? Don't hire him again. Nakakainis ang boses, she wrote. Who was the male MC of Miss Universe Philippines who was always shouting? His voice was so annoying. Yan. It was only when her follower told her that it was Richards or Alden Richards, she was unwittingly referring to that Guanzon realized her gaffe. Oh, si Alden pala yun. I am Catherine Bernardo fan. Enjoy, hello, love, goodbye, she said. So sabi po ng ilang mga netizen na followers po ni Alden at ni Catherine or ni Alden Richards ay parang bigla pong kumambyo si Attorney Rowena Guanzon nung nalaman niyang si Alden Richards, dahil alam niyang dudumugin siya ng ilang mga followers nitong si Alden, Sabi niya ganon. Guanzon innocent rant elicited violent reaction. One said it was delayed reaction since it had been already more than a week when the pageant was held. So sabi nga parang medyo late na nga raw yung reaction nito matapos nga ilang weeks na rin po or more than a week na rin po ang nakalipas pagkatapos po mag-trending tong pangyayari nito. Sabi niya, gosh, I've been looking up to you and yet you judge Alden with the streaming glitch and basag na audio on YouTube. Not everything you see on social media is true. Try to watch the live and GMA coverages at MOA. By the way, I bet if you really don't know who Alden is, lol, said one fan. I watched the Miss Universe at MOA and he did great job on his hosting. He needed to raise his voice because the stage is huge. Plus, it's one way to hype the crowd. Since it was late night already, I think his voice was loud because the camera was near him, another fan said. So, pinagtanggol naman po ng ilang mga fan ni Alden Richards at na
yung patungkol po dito sa pangyayari na to. Obviously, myth of the tirades against her by the fans of Alden. Gwanson said, "Oy, wag niyo akong tawaging Thunders dahil mas makinis ang kutis ko kaysa marami sa inyo. Yung lamang niyo lang sa akin, mas bata kayo. Ano laman ang utak niyo? Hey, don't call me old because my skin is smoother than most of yours." Tila nagkamali nga nang babanggain itong si Attorney Rowena Gwanson. Sa Twitter pa siya nagsalita, which is napakarami pong fan ni Alden Richards pagdating po dun sa X na dating Twitter. So dahil po dito ay talaga namang lumabas ang lahat ng mga fans ni Alden. Parang very very talagang masasabi mong prominent talagang isang Alden Richards dahil napahiya po dito si Attorney Gwanson sa kanya pong sinabi at bigla po siyang kumambyo. So talagang minsan kailangan ingat-ingat din para hindi ka ma-back to you At dahil dyan, mag-react naman tayo sa ilan sa mga komento po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Unahin natin ang komento mula sa isang user. Siya kasi yung walang famas. Haha, ano bang klaseng awarding yan? Gastos na imbitahan. Oo nga po. Ganun po talaga yung kalakaran sa FAMAS ka. Parang naghanap po sila ng mga sponsors tapos yung pagpunta mo doon gagastos ka. Hindi ka libre kahit sabi mo na ikaw pa yung pinaka bibigyan ng award. Kailangan mo pa rin magbayad. Sabi ni Hilda Manakap, inggit lang kayo kay Kat. Puro sira na lang ang ginagawa niyo sa kanya. Please, tama na ang sira niyo kay Kat. Ayun. So, totoo po yan hanggang sa ngayon talaga. Ang dami pong nagsisirculate na news about Catherine. Pero, kung mapapansin ninyo, diba, deadma lang naman si Catherine patungkol sa mga bagay na yan because kung meron ng isang taong nakakilala sa kanya yung sarili niya yun, kilala niya yung sarili niya. And sabi ni Ma'am Shilly si Santos, hindi si Kat ang nagbayad kundi ang nag-sponsor sa kanya. Iyan ang kalakaran dyan sa mga ganyang award. Kung sino ang may pinakamalaking magbigay, yon ang mananalo. Matagal ng ganyan ang ginagawa ng ibang mga award-giving body. Talaga po ba? Sabi naman ng isa pa, Jessima Gutierrez. Umpisa pa lang magulo na sila. Alam niyo po, ang dami po talagang mga rant patungkol po dyan sa naganap na FAMAS Award. Ang tagal nang nawala niyan pero nung bumalik parang they are not capable or they are not able para po mag-celebrate ng ganun kalaking prestigious awards and prestigious celebration para po kilalaan ng ilan sa mga gagaling na mga artista sa Philippine showbiz. Kaso nga lang yun, medyo nagkaroon po ng malaking problema na talagang kailangan i-address. Sabi naman ni Mas Malu Santos, dapat naman na may bayad ang pagkain, mahal na kasi lahat. Pero para 5K per person, mukhang sobra naman yata. At kung more than 3 or 5 people, ibinili lang ninyo ng isang buong lechon. Diba? Kasi si Miss Eva Darin kasi, nung pumunta siya, 5,000 po yung plate niya. And then may kasama siyang 2 apo, so 15,000 yung binayaran niya. And then Mim Lizzy Santos, hindi sikat ang nagbayad. Ayun, ito na yung sinabi niya kanina. True po yun, At syempre po, ganun talaga yung, parang ginagawa sa FAMAS. Ngayon ko lang din po nalaman talaga na hindi pala talaga sila libre doon. Sabi ni Miss Piggy Yu, sikat-sikat rin ngayon kaya ginagawa ng issue. Besides, a very good girl, pinakita niya na deserve niya ang award. Kumikita, movies niya, solo man or may partner. Kung isa man sa mga sponsor, ibang usapan yun. Labas na sa issue sikat. Tama ka, nandyan si Sharon at Maricel na mapera din naman, lalo na si Mega na galante, diba? Kasi kung totoo talagang nagbayad si Catherine na ini-issue ng ilang mga bashers, meron din naman pera si Sharon Cuneta at saka si Miss Maricel. Matagal-tagal na po sila sa industriya at alam nating tumabo din ng pera at alam nating mayayaman yung mga yan. Pero hindi po kasi doon talaga nasusukat yun. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.